pinaghandaan niya talaga ano nangyari. Sa simula, parang tingin natin, talo si Marquez kasi duguan na, hindi na talaga siyang nakahinga sa ilong, sa bibig na lamang siya huminga. Pero anong ginawa ni Marquez, hindi siya huminto. Nagpatuloy pa rin siya, nakipagbugan kasi hirap na ang katawan niya, hindi na huminga. Nagpatuloy, nakasamba ng suntok. Ang isang sikat na boksingero, ang isang nasa Hall of Famer, Hall of Famer, na si Manny Pacquiao na 8th division, na walang nakapunta sa 8th division, kundi si Manny Pacquiao po lamang, sikat na sikat, pero sa isang samba, natalo siya. Bakit? Nasambahan siya, kasi hindi tumigil si Marquez. Kung nung pumutok ng ilong niya, tumigil na siya. Wala na, talo na siya. Diba? Diwala si Manny, kasi mananalo. Pero hindi niya alam, determinado rin yung tao. Hindi sumusuko yung tao. Diba yung kagandahan kay Marquez? Kasi kahit ilang beses siya nadadapa, ilang beses po siya natatalo, hindi siya tumitigil. Sana ganyan din tayo. Hanggat tayo po ay laban, kahit tingin natin, agrabyado tayo, sunod lang sa Panginoon. Tingin man natin hindi tayo napansin, tuloy lang sa Panginoon. Kasi hindi naman tayo naghahanap ng pansin sa tao. Hindi naman tayo mga KSP. Di ba? Hindi tayo KSP, dapat KSP tayo kay Lord. Hindi man tayo pansinin ng tao. Ang mahalaga, pansin na pansin ng Diyos ang ginagawa natin. Amen? Kung sa tao ka maghahanap ng pansin, talagang, ay, hindi naman tayo omnipresent eh. Hindi naman tayo omnipresent na lahat ng tingin, isang iglap lang tingin natin lahat ng tao. Hindi ganon. Ang tao ay may kakapusan ng tingin ng tao. Pero ang Diyos, siya po yung Diyos na kung saan kaya na tingnan ang lahat. Pansin ka ng Diyos. Amen? Amen? Okay. Sila. Happy birthday po. Okay. Okay, so ang pinag-aralan natin ay pagiging mananagumpay at nakakuha ko ng araw. Ngayon lang, wala po akong offline kasi in-explain ko po si Pastor Henry darating. Wala akong dalang offline. Kaya na, tingin ako sa ano, pero pinakita sa akin ang pagiging victorious na kailangan itakil po natin. At kaya ako nagtatanong sa inyo, humahanap din ako ng knowledge. Kasi alam ko po may kanya-kanya tayong kapahayagan. Na po, ang outline ko po, walang iba, ito lamang po, nilagay ng Diyos sa inyo. Wala akong papel, tinatanong ko kayo, paano ba magiging mananagumpay? Nakasagot ng isa, tama ang sagot. Salamat sa Lord, mayroon ng main point. Ang main point po, nasa kanya. Sana dagdagan pa natin mamaya. Ang main point niya ay, paano magtatagumpay ang isang Kristiyano? Sabi niya, kailangan magpatuloy. Totoo nga naman, kung hindi ka magpapatuloy, talo ka. Kahit gano'n mo kagaling, kahit gano'n mo kalakas, kahit gano'n mo katalino, pag huminto ka, talo ka. Amen? Yan, yun po si Maxi, hindi siya nagpatalo. Ilang beses na dapa, ilang beses na lugmok, ilang beses na talo, nagpatuloy siya. Kaibigan, marami sa atin, maaaring tayo po ay dumaan sa mga kalagayan na tingin natin lagi tayo natatalo. Tingin natin lagi tayo bumabagsak. Tingin natin lagi tayo mahina. Tingin natin lagi na lamang tayong agrabyado. Pero huwag kang bumati dyan. Lagi mong tandaan, mga kapatid, ang tagumpay nilagay na ng Diyos sa atin. Ano lamang kailangan natin gawin? Magpatuloy ka. Bakit ko nasabi nilagay na sa atin ng Diyos? Naganap na 2,013 years ago. Tinapos na ng Diyos ang pagtatagumpay para sa atin. Isabihin, ginanap na ng Panginoon, tagumpay ka na, lahat ng atake ng demonyo, lahat na yan, ginupo na ng Panginoon. Kaya sabi ng banal na kasunatan, sa lahat ng bagay, tinukso ang Panginoon. Isabihin, yung pagsubok mo, tuksong dimaan sa atin, mga kahirapan na dinaanan natin, dinaanan na lahat ng Panginoon yan. At ito nga pang nakita ko at gusto kong sabihin sa inyo, lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng pinagdaanan natin, dinaanan na ng Panginoon. Pero ito, hindi lahat ng pinagdaanan ni Jesus, dinaanan natin. Yung po yung, ang kaibahan nga, oo, lahat ng pinagdaanan mo, dinaanan ng Panginoon. Pero ang kaibahan nga lang, hindi lahat ng dinaanan ni Cristo, dinaanan natin. Pero nang ginawa ng Panginoon, tumingin ba siya? Bakit niya nagtagumpay? Doon pa lamang sa, nung isinilang pa lang ang Panginoon sa saban, makati, mabaho, marumi, tapos, sisilang pa lang, balik agad sa langit. Ayoko dyan, tigil, ayoko muna, istak ako dyan. Kung gano'n kaya si Lord, no? Pag nakakita ng hindi maganda, discourage agad, balik agad sa, ano niya,
Kumbaga, wala tayo ngayon. Doon pa lang, pinanindigan na ng Panginoon. Pinili niya, sa sabang ipanganak, pinili niya ipanganak ng mahirap. Sapagkat gusto ng Panginoon, lahat ng dinaanan natin, daanan niya, at dinaanan niya, hindi natin nadaanan ang ibang dinaanan niya. Hindi naman tayo pinako sa krus. Hindi naman tayo pinanganak sa sana. Hindi tayo pinanganak sa krus. Mapayos pa pala tayo, no? Mas swerte pa pala tayo, no? Hospital mo. Talaga naman. Ikaw, saan ka? Oo. Sa ano lang ako? Minsan, no, pinagsasabi na bigo Sa ka. Elola. Pinagsasabi na hindi tayo mananagumpay. Bahay Nung lang. tayo pa lamang nilikha ng Panginoon sa kinabukunan ng magulang natin, hindi nyo ba alam, mananagumpay ka na? Alam nyo kung bakit? Nung nagkaroon ng kontak ang tatay at ang nanay natin, nung hindi pa tayo, nandun pa tayo sa katawan ng tatay po natin. Kasi galing po tayo sa stil ng tatay natin, tama? Nung nagkontak si nanay at si tatay, mga kapatid, alam mo ba yung lumabas si tatay, yung po ay trilyon. Milyon na cells na maliliit, mga kapatid. Nag-uunahan sila sa isang ovary ng nanay po natin. Sa cell ng, mayroon kasing tao, kalimutan kong tawag eh. Basta isa lang po yun, na kung saan isa lang ang pwedeng makapasok po doon yung na-cell doon sa ano ng nanay. Mayroon ka tao sa ovary ng nanay, isa lang ang pwedeng makapasok doon, mga kapatid. Sa milyon na nag-uunahan sila ngayon, nag-uunahan sila. Unahan talaga sila kasi pag nahuli-huli, nako, wala, hindi na pwede, oy, umalis kayo, akong ito dyan, hindi pwede. Isa lang ang pwede makapasok po doon. Kung mayroon man kambal, talagang, kita nyo na, no, talagang, kung mayroon man kwadro, bibihira mangyari yun. Napakasiguro sa 1,000, isa lang ang pwede magkaroon ng gano'n. Pero alam po ninyo, ibig ko sabihin, napakapalad natin, ilan mo tayo nag-uunahan sa loob ng siya ng nanay natin? Milyon. Pero ikaw na nag-iisa, ang tanging nakapasok ko doon. Ibig sabihin noon pa man, nilikha ka ng Diyos, mananagumpay ka na. Amen? Di ka ba na, kailangan, pag mananagumpay, doon pala ma-appreciate natin ang Panginoon. Kung lumalangoy ka doon sa, ano ng nanay, huminto ka, o sige, una na kayo, ay wala rin. Hindi ka magiging tao. Amen? So, magpatuloy. Ang basihan ng pagiging isang totoong mananagumpay, hindi po yung marami kang pera. Kasi minsan dun binabasa ng iba eh. Pag ikaw ay mayaman, pag ikaw ay nakakutsi, no? Pag ikaw ay maraming bahay, house in lot, alahas, nasabit-sabit, pag ikaw ay maraming checks, maraming, maraming sabit, feeling nila ikaw ay mananagumpay, pero hindi nila alam. Yung po ay isang talunan. Bakit? Kasi hindi nila kinaya yung mga tukso. Hindi nila kinaya. Ang totoong mananagumpay, kaya niyang labanan yung mga tuksong dumarating sa kanya. Kaya niyang harapin at hindi ka pwedeng padadaig. Amen? Ang tunay na mananagumpay, una, nagpapatuloy. Pangalawa, kaya niyang harapin, labanan yung mga tukso. Ano bang tukso sa atin? Tinutokso tayo magalit. Tinutokso tayo mainis. Tama? Tinutokso tayo na manggigil sa tao para hindi ka magpatuloy. Tinutokso tayo na mag-isip ng hindi magaganda sa isang tao para sa ating pag-iisip ng hindi maganda, hindi tayo magpatuloy. Tukso ang tawag doon. Amen? Tinutokso tayo na kung saan. Ha? Tinutokso tayo para hindi tayo pumunta dito. Mga kapatid, maraming temptation, pero alam mo ninyo, ang tunay na mananagumpay, anumang panunukso, anumang panunukso ng kaaway, anumang panunubog ng kaaway, hindi ka papipigil. Amen? Yun po ang totoong mananagumpay, hindi yung paumpisa lang. Dapat nagpapatuloy at kaya mong labanan anumang ginagawa ng kaaway. Kaya pakiramdam mo na parang bagang manihina ka, huwag kang papigil dyan. Lumaban ka. Okay na ba? Okay. Ha? Kaya mong harapin. Alam nyo, marami pong mga tao na pinagmamalaki pa nila, no? Ang isang tunay na lalaki, kayang tumungga ng isang sex na isang laber. Yun ang sabi nila, pag tunay kang lalaki, kaya mong tumungga ng isang laber.
Totoo na. Sabi nila yun. Ha? Kaya magtapo-tapo. Kaya magpahikaw. Yung pangbasihan ng maraming ng kalakihan. Alam nyo, baliktad nga eh. Alam niyo ba nung araw, nung panahon ng mga Israelite, nung panahon ng Panginoon nila Moises, mga kapatid, ang may hikaw po ay simbolo ng alipin. Alipin po sa mga lalaki. Pag babae, yun po ay isang parang karangalan yun sa mga babae. Pero sa lalaki, pag nahuhuli po ang lalaki at ginagawang alipin, binubutasan po yung tainga. Eh lalo na, ibig sabihin maraming umaalipin. Nung araw, yun po yung ginagawa sa mga lalaki. Pag nahuli ka ng paraon, bubutasan ang tainga mo, bubutasan ang ilong mo, lalagyan ka ng mga hikaw-hikaw. Simbolo na ikaw ay alipin. So ngayon, sabi nila, ang tunay daw na lalaki may hikaw, hindi ho, alipin niya yun eh. Diba? Ang tunay na lalaki kaya tumunda ng maraming alak, pero mga kaibigan, yung po ay isang karuwalan. Bakit? Hindi nila kayang labanan ng tukso. Lalaking lalaki, macho-macho, pero kaya alipinin ng isang stick ng sigarilyo, maliit na stick, kaya alipinin, no? Yung bang nagumpay, yung bang tunay na lalaki, ang tunay na lalaki ay kayang lumaban. Kahit malambot pa ang ating galaw, pag kaya mo pagtagumpay ang mga tukso, tunay kang lalaki. Amen? Amen. 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 Yung lumabas sa galaw ng ano, wala yan sa galaw. Sabi mo, kapatid, wala sa galaw yan. Oo, ayan. Although kailangan natin dahil bagoy, pero wala, hindi yan ang pinaka-importante. Pinaka-importante, ano man ang galaw mo, kaya mong labanan ng tukso. Yun ang tunay na lalaki. Amen? Yun ang tunay na matapang. Sa mga babae, matapang. Amen? Yun yun. So, kaya niyang ano pa? Kaya niyang harapin yung mga pagsubok. Iba yung tukso, iba yung pagsubok. Anong kaibahan ng dalawa? Ayun, pagsubok. Ano yun? Pagsubok mo po yung ginagawa, yung talagang talaga. Pagsubok at tukso ng kaibahan. Kaibahan ko sa tukso. Isa ko ang tukso. Tukso na nga, nagpapasubok ka pa. Pagsubok ko na, magpapasubok ka pa. Hindi po. Sa pagsubok ko, kumbaga, inaalaw siya, pero may mga Anong kaibahan? Ang pagsubok, wala kang participation. Ang tukso, may participation ka. Kasi pag pinukso ka, pinatulan mo, meron kang participation na tumangayon ka sa gusto niya. Pero yung pagsubok na sinasabi nilang pagsubok, ano ba, aksidente, ang driver ng mamaneo, nabangga, kasama ka doon, wala kang participation doon. Kaya huwag mo sasabihin na pagsubok yun. Pwede, may pundot siya dyan. Pero ang pinakamaliwanag na kaibahan ng tukso at pagsubok, ito po yun. Ang tukso ay isang bagay na kaakit-akit sa iyo. Gustong-gusto mo, pero pag sinakayunan mo kasalanan, tukso ang tawag doon. Yung pagsubok naman, isang bagay na ayaw mong mangyari, pero nangyari. Wala kang participation, pero nangyari. Pagsubok yun. Amen? Kanina, kailangan po natin pagtagumpayan ng tukso. Ano yun? Yung mga nakakatawag pansin sa atin na kung saan po ay hindi natin kailangan sa ayunan. Amen? Yung gustong-gusto mong gawin, na alam mo pag ginawa mo kasalanan, kailangan magtagumpay. Yung pang santunay managumpay. Ano pa? Magtagumpay po tayo sa mga, ito yung ma-overcome po natin yung mga kahinaan po natin. Yung ating pong mga pagsubok na dumarating sa atin, kailangan po natin ma-overcome yan. Ano bang kahinaan meron po tayo? Marami tayong kahinaan, alam ko, no? Pero dapat yung kahinaan hindi na nanatili yan. Ang isang mananagumpay na Kristiyano, pag nadapa ngayon, tumatayo, at sa susunod, ano man dapat mangyari? Sa susunod, mag-iingat na siya. Na hindi na siya madadapa. Ang problema kasi sa marami, dapain. Nadapa ngayon, tayo, pag may nakita naman na katito siya, magpapadapa uli, and then tatayo uli, magpapadapa uli, ang tawag doon, lampa. Tama po ba? Lampa, alam mo na pala nadapa ka sa dinaanan mo, ano susunod mo gagawin sa sunod na dadaan ka? Dadaan ka pa ba doon? Hindi na, mag-iwas ka ng konti na para hindi ka na madapa.